Mega shoutout po sa lahat po ng Tekram community at ito nga po sa Roll TV Vlogs. Muling magbabalik at magbibigay ng konting reaction o opinion dito sa mga pinopost ni Panyang na talagang hindi tumitigil na at pinaglalaban niya talaga ang kanyang ilakbo ng puso niya na sa galit niya kay Tatay Tekram dahil siguro kaya ganyan ang ginagawa niya kay Tatay Tekram o sa paninira niya ay talagang hindi niya siguro napasunod o naawakan sa leeg si Tatay Tekram kaya siguro galit na galit siya kay Tatay Tekram. At sa mga nangyayari na pinagpo-post niya parang sobra yung galit niya kay Tatay Tekram kasi hindi niya po nagawa o nakuha yung kagustuhan niya na mapaikot po niya sa kamay niya itong si Tatay Tekram at ang buong pamilya Manalastas. Kaya ganyan po siguro yung ginawa nila itong batang kargador na to sa pangangalaga ni Tatay Tekram. At ito nga po ang kanyang post ay babasahin po natin. Kuya Dave nag-iiyak daw na gustong bumalik sa dating bahay na bato. Nananaginip ng gising ang mga umang. Para sa akin, itong post niya po na ito ay siguro totoo na itong batang kargador na to na umiiyak siya dahil hindi niya na siguro nakikita dito sa mga sinamahan niya na masaya siya o namimiss niya yung pagmamahal ni Tatay Tekram kaya siguro na-post o gawa-gawa na naman niya itong mga post niya po na ito. Para sa akin kasi talaga malaki po ang kawalan nitong batang kargador na to na pagalis niya kay Tatay Tekram or dito sa pamilyang Manalastas dahil kasi dito sa pamilyang Manalastas po ay wala naman pong ginawa na hindi maganda para dito sa batang kargador na to kung hindi kabutihan lang naman po. Wala naman po silang binigay sa kanya, di ba? Lahat-lahat po ay pagmamahal po ang binigay sa kanya. Yung siguro yung namimiss niya kay Tatay Tekram o hindi niya na nakikita o hindi niya nakita dito sa mga wakwak na to dahil yung pagmamahal ni Tatay Tekram, halos sambahin siya, lahat na lang ng kailangan niya o pangangailangan niya na ibibigay ni Tatay Tekram at ng pamilyang Manalastas. At masasabi na itong talagang mga pamilyang Manalastas o si Tatay Tekram o si Nanay Jack ay tunay niyang masasabi na pamilya niya. Kaya siguro itong post na to ay totoo. Diba? Para sa akin kasi opinion ko, itong post po na to ay totoo na talagang gusto niya nang bumalik o umiiyak siya na talagang hindi niya nakikita o hindi niya nakita dito sa mga sinamahan niya yung pagmamahal na hinahanap niya o pagkalinga sa kanya. Diba? So ito yung pangalawa po niyang post. Sa mga sumasawsaw, siguraduhin ninyo na may pang-piyansa kayo. Kundi alam ninyo na ignorance of law, no excuse. Kaya yung iba tumahimik pero kasali pa rin sila nasa listahan na sila sa abogado. Ayaw ninyong paawat, maninira pa rin talaga ang kinabubuhay ninyo, pinapakain sa pamilya. Kaya yung most face the consequences, huwag mainip kasi ang gumagawa sa kaso matatalinong tao. Good luck. Di ba? Good luck. O, talagang good luck sa amin. At good luck din sa inyo dahil malapit na rin yung pag-uupong nito sa inyo. Kasi sa mga ginagawa mo na ganyan sa pagpo-post mo, siguro unti-unti na kayo na natatauhan o unti-unti na rin kayo nagigising o unti-unti ka na rin namumulat dahil sa kagustuhan mo na ginagawa mo na yan sa pagpo-post mo. Dito mo pinapakita o ma-express o mailabas yung galit mo dito sa pagpo-post mo o sa galit mo kay Tatay Tekram o dito sa aming lahat. Dahil kasi alam ninyo o alam mo na talagang kami ay lubos na binigay namin yung suporta namin kay Tatay Tekram at pagmamahal namin. Alam namin yung ginagawa namin. Pumasok kami dito sa sitwasyon na ganito o sa issue na ganito. Alam namin yung consequences. Hindi naman siguro kami mga tanga o mga mangmang para dito sa mga issue na lumalabas na ito. Diba? Hindi kami basta-basta susuhong kung wala kaming alam na batas. At hindi kami susuhong dito na basta-basta na lang. Diba? Hindi kagaya ng Brother Rosemo na wala namang alam sa mga issue. Diba? Sumuhong na lang ng bigla-bigla. Diba? Nagre-reaction. Diba? Puro pagsisinungaling yung pinapamulat niya dito sa mga kanyang mga viewers. At least kami na masasabi namin na hindi kami mangmang, hindi kami ganun sa inyo, nakakitid yung mga utak ninyo, di ba? Kaya yung consequences nitong mga pinasok namin nito, alam namin, wala kaming takot kasi binigay namin pusa ang pagmamahal namin kay Tatay Tekram, di ba? Tsaka sasabihin mo, yung mga tao na sumasawsaw, hindi kami sumawsaw.
Matagal na kami dito. Siguro magsabay lang din siguro tayong lahat. Dahil kasi mula day one, alam namin yung mga istorya at alam namin yung mga pinagsasabi namin. Kung paano siya napulot, kung paano siya nakitang nagbubuhat ng mga gulay, kung paano nakita din namin na halos mabali na yung leeg niya sa pagbubuhat ng mga gulay o pagka-buhat-buhat ng mga sayotes, patatas, di ba? Yung mga ganun, yung pagtawid-tawid niya doon sa kalye na doon sa may patawid, yung mga buhat-buhat niya yung mga gulay. Di ba? Kaya kami, alam namin lahat yan. Di ba? Hindi naman siguro kami ganun kabulag para hindi namin alam at hindi naman siguro kami mga bingi para hindi namin nakita lahat yun. Di ba? Simula day one, alam nga namin eh. Di ba? Ikaw, di ba? Baka nga magkakasabay lang tayo. Pero kayo kasi yung ginawa ninyo simula day one, yung tinitignan ninyo, yung kasamaan na ginagawa o yung nangyari sa mga nangyari dito sa Batang Kargador na ito. Diba? Dapat tinignan mo din, tinignan nyo rin yung mga ginawang kabutihan ni Tatay Tekram dito sa Batang Kargador na to. Sino ba namang magulang na gustong gumawa ng masama o na hindi disiplinahin ang mga anak? Diba? Kasi ikaw kasi, yung tingin mo kasi sarili mo, napakatalino mo, perfecto kang tao, mayaman ka, gusto mo tingalain ka lahat. Paano ka namin titingalain kung ikaw mismo nakikitaan ka namin na hindi maganda ang ehemplo mo dito sa Batang Kargador na to? Diba? Ano ba yung pinagpuputok ng butchi mo? Nasa inyo na itong Batang Kargador na ito. Kung tutuusin, kayo dapat ma-obserbahan nyo sa Batang Kargador na yan na masaya pa ba sa inyo? Okay pa ba yung ginagawa niya? O okay lang ba sa inyo yung ginagawa niya mga kalokohan, yung pagda-drug race, yung kung ano man lang yung mga sinasabi niya, yung paninira niya kay Tatay Tekram, okay ba yung ginagawa niya para sa inyo? Tanggap niyo ba yung mga ginagawa niya na yan? Yung mga pinagsasabi niya kay Tatay Tekram, yung mga paninira niya sa pamilyang Manalastas, yung pagsisinungaling niya, tatanggapin niyo ba ng ganun-ganun niya? Siyempre hindi. Kasi kaming mga magulang o tatay, di ba? Ayaw namin na maparewara ang mga anak namin kaya namin dinidisiplina. Di ba? Ang pagdidisiplina hindi ganun kadali. Siyempre, didisiplinahin mo yung bata doon sa tamang landas. Di ba? Pag may pagkakamali siya, kailangan mong ituwid. Hindi yung may pagkakamali na nga siya, kinukonsinti mo pa siya sa kalukuhan niya o sa katarantaduhan na ginagawa niya. Di ba? Tapos ang galing mong magpo-post dyan, yung mga opinion mo lang ang gusto mong pakinggan namin, yung side mo lang ang titignan namin. Paano yung mga side ni Tatay Tekram? Paano yung ginawang kabutihan ni Tatay Tekram? Paano niya yung pagmamahal na ginawa para dito sa Batang Kargador nito? O yung pagalig-alig na lang ni Tatay Tekram sa paan niya? Di ba? Yun na lang ay makikita na isang magpapatunay na si Tatay Tekram ay napakabuting tao, napakabuting ama para sa mga bata o sa kanyang mga anak. Diba? Kaya lang naman nagaganyan itong Batang Kargador na to dahil sa pansusulsul ninyo o pangwawakwak ninyo o panglalason nyo sa utak ng bata. Dahil sinulsulan nyo kasi dahil nilason nyo itong bata, sinilaw nyo sa material na bagay, lalong-lalo na ang pera. Diba? Kayo na mismo nagsabi na bata yan. Pero para sa amin kasi o para sa akin, hindi na yan bata. Hindi na yan bata, adult na yan. Diba? Merong bata, ang bata ngayon, ang masasabing bata ngayon ay 10 taon. Pababa. Pero pagdating ng 10 taon pataas na, hindi na yan bata, adult na. Yan kasi ang gumugulong na batas dito sa Pilipinas. Kaya huwag niyong pilit sa sarili ninyo na minor de edad pa. Yan si Batang Kargador. 18 anyos na yan. May bulbul na. Kaya na niyang gumawa ng anak. Kaya niya nang gumawa ng sarili niyang pamilya. Diba? Dito nga, diba, binanggit pa nga, binigkas pa nga ni Bella Sausage na buntisin niya itong babae. Diba? Yan ba yung dapat ipaturo ninyo sa kanya? Ang paggabay nyo sa kanya? Yung mga naririnig niya mga ganyan? Yung mga pananalita nyo ganyan? Diba? Hindi ganun kadali maging isang ama. Hindi ganun kadali ang maging isang tumayo bilang ama dito sa Batang Kargador na to na halos santuin o gawin Diyos ni Tatay Tekram sa pagmamahal. Pero anong ginawa nyo? Anong sinukli niya? Diba? Winalangya niya si Tatay Tekram. At winalangyan niya ang pamilyang Manalastas. Hindi niya inisip yung pagmamahal na binigay sa kanya na pagmamahal ay wala namang ginawa sa Tatay Tekram kung hindi lubos siyang mahalin at mabigyan ng magandang kinabukasan. Di ba? Hindi sila nananahimik. Ang mga vlogger na sumausaw na sinasabi mo o tinutukoy mo, hindi sila nanahimik. Nanahimik lang sila dahil binigyan nila ng chance o ng pagkakataon na sumaya ang aming Kuya Luis.
Dahil ayaw namin, dahil sa birthday ng aming Kuya Luis ay gusto namin maging masaya. Good vibes, yun ang kagustuhan namin. Ang mapasaya namin ang aming Kuya Luis. Kaya nga galit na galit kayo kay Kuya Luis eh. Kasi nakikita ninyo o napapanood ninyo, nakikita ni Batang Kargador. Huwag niyong sabihin na hindi nyo nakikita yan at hindi nyo napapanood. Na talagang aming Kuya Luis na Chinito ay nabuhos sa kanya ang atensyon ng lahat ng community ng Tekram. At nabuhos din ang pagmamahal ng pamilyang Manalastas para kay Kuya Luis. Yan ang hindi nyo kayang ibigay sa Batang Kargador, yung pagmamahal at kalinga at pagrespeto. Diba? Ang binigay nyo lang naman sa Batang Kargador ay puot at galit, panunulsol. Diba? Ginagatungan nyo sa lahat ng kabulastugan na ginagawa niya. Diba? Kaya huwag niyong sabihin sa amin na inaayaan namin yung ginagawa ni Kuya Luis. Walang ginagawang masama ang Kuya Luis. Ginagawa ni Kuya Luis ay puro kabutihan at masasabi namin na napakabait na bata ang aming Kuya Luis. Kaya tignan ninyo yung bumubuhos na pagmamahal sa aming Kuya Luis. May big event siya na party na paparating itong August 23. Si Batang Kargador, wala na. Laos na. Hindi pa sikat, laos na. Unti-unti na nabubulok ang kanyang pagmumuka dito sa social media account o sa SOCMED. Tapos ang galing-galing mong magsasalita, magpo-post dyan na magkakaso kayo. Kung ang mga politics na nga, for example na lang ang mga politics, mga presidente, mga senador, mga gobernador, congressman, diba? Tinatamnil, nagmumura, ang dating presidente, nagmumura. Pero ikaw, napakapusong mamon mo. Diba? Dapat ang issue dito lang sa SOCMED. Diba? Oo, karapatan nyo din na magreklamo o idaan sa legal na proseso. Pero ilagay mo din sa isip mo o sa kukote mo, nandito tayo sa SOCMED. Nakilala sa SOCMED yung bata na yan, kailangan sa SOCMED din siya palulubugin o mawawala ng tuluyan. Diba? Nandiyan na sa inyo, kaya dapat manahimik na lang kayo. Manahimik ka na lang Panyang. Kasi yun naman yung nararapat manahimik ka. Kaso hindi matahimik ang kaluluwa mo na naliligaw o natuluyan na napapariwara. Na sa galit mo, hindi mo na iniisip yung sarili mo. Sa dami ng nangyayari, dapat atupagin mo muna yung sarili mo. Hindi yung kung sino-sino yung mga pinopost mo. Diba? Buhay ng may buhay, pinakikialaman mo. Diba? Ikaw, wala ka naman masasabi na may nananalaytay ka bandugo dyan sa Batang Kargador na yan. Wala, diba? Dapat yan ang pagtuunan mong pansin, yung sarili mo. Yung dapat magpa-check up ka, magpa-psychiatrist ka, kung meron ka na bang sakit. Kasi ang gusto mo kasi, kumukuha ka ng simpatsya sa mga tao sa maling pamamaraan mo. Diba? Tanggapin mo, kung may pagkakamali ka, tanggapin mo sa sarili mo. Huwag mong sabihin sa sarili mo na tama ka sa lahat. Walang perfecto, pakakatandaan mo yan. Ha? Yan lang yung masasabi ko sa'yo, Panyang. Sana, bago mo mga pinupost yan, ay pinag-iisipan mo. O baka yung mga pinupost mo na to, ay patuloy mo pa rin kinukuha sa Google. So, ito pa yung kanyang sinasabi. Ramil, TRM, tandaan mo, 3 a.m. ET, o ET ba to? Doon. Di ko na kasi maintindihan kung itong mga post-post niya na to, parang bata kasi na hindi mo maintindihan yung mga salaysay, parang pabago-bago. Sabi niya, ET, doon nagumpisa lahat. Matagal na kitang kinalasan, pero iniistorbo mo ko. Paano kang iistorbo yung ni Tatay Tekram? Sa lahat ng nakikita namin o ginagawa, nandyan, di ba? Dire-diretso siya sa pagmimisyon niya. Hindi niya na kailangan pang istorbuhin ka. Kasi wala na nonsense na para pansinin ka o istorbuhin ka pa ni Tatay Tekram. Kasi kayo mismo ang gumawa ng gulo dito. Di ba? Kung tutuusin, nakikita naman ninyo, nakikita mo Panyang, di ba? Hindi nga dinadaan ni Tatay Tekram sa maayos na legal na proseso. Inaayaan niya kayo kasi tao lang din kayo nagkakamali. Di ba? Ang tao, may pagkakamali sa buhay, hindi sa lahat ng pagkakataon tama ang ginagawa. Kaya tanggapin mo din sa sarili mo na may pagkakamali ka rin dito. Di ba? Walang inangad sa Tatay Tekram kung hindi kabutihan lang lahat para ito sa Batang Kargador na to. Kaso ang problema kasi sa inyo, kayo mismo ang gumawa ng mga multo ninyo. Di ba? Dahil sa galit mo kay Tatay Tekram at sa pamilyang Manalastas kung ano-ano na yung mga pinopost mo. Ngayon kung magrereklamo ka o magsasampa kayo ng mga kaso,
gawin mo na lang. Siguro naman si Tatay Tekram, meron din naman sigurong kakayahan ang pamilyang Manalastas para i-counter ang mga sinasabi ninyo na pagrereklamo o pagkakaso ninyo. Kaya huwag kang matakot, huwag kang manakot, di ba? Dahil ang Tatay Tekram matagal nang takot sa lahat ng mga issue o lumalabas na yan. Hindi nila kailangan manginig, hindi namin kailangan manginig ng laman o dito sa mga sinasabi ninyo. Kasi kapag ang tao, nakitaan mo ng kahinaan ng loob, diyan mo makikita kung ang mga desisyon niya ba ay pinaninindigan niya. Diyan mo makikita ang taong duwag. Diba? Hindi kagaya mo, tignan mo, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw pero wala namang sense yung mga pinaglalaban mo. Bakit hindi mo tanggapin sa pagkatao mo na adult na yan at wala kang karapatan para sa pagrereklamo o dito sa Batang Kargador na to? Diba? Yon. So ito pa, yung mga sugo ni Pitbull na nagmamagaling at malulutong na pagmumura, bakit kayo nananahimik ngayon? Di ba araw-araw ninyong binabalahura ang bata? Akala ko ba naghahanda na kayo ng pampiyansa? Sige, patuloy ninyo dahil hindi magbabago ang pasya namin sa legal na paraan. Nakakabinging katahimikan ng mga hunghang na mga unyango. Tandaan mo, meron bang unyango na ganito? Meron bang unyango na kagaya ni BPM? Meron bang unyango na kagaya ni Noy PH? Meron bang kagaya namin si Marina na ang ganda-ganda? Meron bang unyango na ang ganda-ganda ni Michelle Javina? Kayo, ang mga unyango, hindi nyo tinitingnan yung mga sarili ninyo. Tingnan mo si Vienna Sausage. Kulang na lang isang bulate na pumirma. Diba? Tingnan nyo si Daisy Wakwak. Napakalayo ng mga itsura na sinasabi mo na mga unyango. Compare natin kay Daisy Wakwak. Compare natin kay Maldita. Compare natin kay Melanie. Tingnan nyo yung sinasabi ninyong mga unyango, may mga itsura at may mga talento pa. Dahil kasi yun naman ang kinaiingitan ninyo. Dahil ang mga vlogger ng Tekram ay may maraming talento. Diba? Maraming talento, marunong mag-compose ng kanta, marunong kumanta. Eh kayo, anong alam ninyo? Ang alam ninyo, manlait, mga lipustan ng kapwa nyo tao. At laitin nyo ng laitin si Tatay Tekram. Diba? Itong Vienna Sausage na to, ang tanda-tanda na, hindi niya pa alam yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Kailangan niya ba, sa edad niya po na yan, na matanda na po siya, kailangan niya pang sabihin na, buntisin mo yan, Dave. Diba? Salita ba ng isang matanda yan? Yan ba yung kailangan yung ipa-adapt at ipamulat sa Batang Kargador na yan? Yung mga naririnig niya na ganyang mga salita. Diba? Kung kayo, may mga pinag-aralan kayo, mga edukado kayong tao, dapat alam nyo yung mga lumalabas sa bibig ninyo. Diba? Hindi yung salita lang kayo ng salita na wala namang kabuluhan. Diba? At dito, sabi niya pa dito, January 2020, doon nag-umpisa ang lahat ng sinasabi mong minsan sa gabi. Diyos ko po, nasaan na yung taong nagpapakita sa akin ng perpektong pag-ibig, ngunit subalit yung palang lahat ay katang-isip lang pala. Di ba parang bata? Di ba tula ng tula? O baka gusto niyang baka gusto niyang tumungtong sa isang stage para magbigay ng kanyang hindi ko alam kung tawag doon yung tutula ka tapos doon ka sa tama ba ako? Yun. Yung gusto yung parang bata na tutungtong sa stage tapos tutula. Ganyan. Di ba? Parang batang isip. Tapos ganito yung sinasabi nyo. Alam mo, itong post mo na to, nangyari na nagawa na ni Tatay Tekram. Minahal niya. Ginabayan niya. Binigyan niya ng pagmamahal ng lubos. Sobra-sobrang pagmamahal ng binigay ni Tatay Tekram. At ng pamilyang Manalastas. Kaya lang, mismo ikaw, Dave, o Panyang, nakita nyo, saksi kayo, hindi kayo mga bulag. Ikaw, Dave, na-experience mo, ginawa yan sa'yo ni Tatay Tekram. Tapos sasabihin mo, hinahanap mo yung pag-ibig, nasaan na yung mga tao
Nasaan na yung taong nagbigay ng pag-ibig sa'yo? Nandito pa rin si Tatay Tekram, hindi pa rin siya nagbabago. Mabuti pa rin ang kanyang kalooban, mabuti pa rin ang kanyang puso, mabuti pa rin yung pamilyang Manalastas. Kaya lang ikaw sinayang mo lang lahat, binaliwala mo lang lahat, yung kanilang pagmamahal. Yun yung hindi mo kasi nakita. Ang nakita mo lang kasi pera na tumataginting na akala mo kasi hindi na mauubos yung pera na yan. Dahil yung pera na yan mauubos, pero yung pagmamahal at respeto sa pamilya ay kailanman hindi mauubos yan, batang kargador. Yun ang pagkakamali mo na umalis ka sa pamilyang Manalastas at iniwan mo sila. Iniwan mo na nga sila, pero binigyan mo pa rin sila ng sama ng loob. Dahil ikaw mismo ang sumira sa pagkatao ni Tatay Tekram. Walang hinangad si Tatay Tekram kung hindi mapubuti ang pamumuhay mo o buhay mo. Diba? Tapos ganyan hinahanap mo. Wala ka nang dapat hanapin. Huli na ang lahat. Nakalimutan na, nakamubon na si Tatay Tekram. Diba? So ngayon si Tatay Tekram, nakapokus siya ngayon sa aming Cholito o Chinito na si Kuya Luis. Dahil si Kuya Luis namin ay napakabuti, mabait na bata, mapagmahal ng anak, mapagmahal na kapatid, mapagmahal na kuya, mapagmahal na anak ng ni Tatay Tekram, marunong tumanggap ng pagkakamali, marunong umappreciate na mga binibigay sa kanya, at pinapahalagaan niya yung mga taong nagmamahal sa kanya at hindi siya nagpapasilaw sa pera. Diba? At unti-unti nang natutupad ang lahat ng pangarap ng aming Kuya Luis. Yan ang wala ka, kargador. Yan ang wala ka, Dave. Dahil ang aming Kuya Luis napakapogi. Kung compare sa'yo, dapat hindi mo kinukumpare yung pagkatao mo sa kanya o pagmumukha mo. Dahil ang pagmumukha ng aming Kuya Luis napakabuti. Kung titignan namin na parang siyang parang anghel na napakaganda, maganda yung paningin namin sa kanya na parang meron kaming nakikita sa kanya na good vibes na nagbibigay ng saya at pagmamahal sa aming lahat. So yan guys, yan lang po yung masasabi ko, opinion ko dito sa mga reaction o sa mga post ni Panyang na Stephanie at sila Daisy Wakwak na hanggang ngayon pa rin ay pinaglalaban pa rin nila yung mga kasinungalingan kahit alam naman nila yung katotohanan. At ito naman si Brother Jose na na hanggang ngayon pa rin ay dinadivert pa rin niya at pinasisinungalingan pa rin niya lahat ng mga sinasabi ni Tatay Tekram at sa mga isyong lumalabas o sa mga dati pang lumabas ng mga isyu na tinire-reactionan niya. Alam mo, Brother Jose, tapos na. Game over na. Panalo na ang Tatay Tekram namin. Diba? Kaya hindi mo na siya kayang sirain dahil yung pagmamahal namin sa kanya, hindi nyo kayang tumbasan. Dahil lang sa kagustuhan yung sirain sa Tatay Tekram. Tapos na. Game over. So yan guys, maraming salamat po and God bless po sa inyo. Sana sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at pindutin nyo po ang bell button para lagi po kayo updated sa mga video na ina-upload natin. And see you next live, see you next video. Ayan, mega shoutout po sa inyo lahat.